Hindi kinaya ng Gilas Pilipinas kagabi, yung Jordan, nung naglaban sila. At nakita naman natin yung naging resulta. Actually, maganda yung umpisa ng ating Gilas Pilipinas. Lumamang pa nga tayo ng 7, kaya lang, nag-counter itong Jordan nung pumasok yung bench nila. Nag-take advantage sila doon sa height nila talaga. Ang daming 6'10", 6'11 doon. At syempre, nakita nyo naman ninyo yung laro nito si Ronde Hollis Jefferson. Of course, nakita na natin yan ng Governor's Cup, pero dito ibang klase talaga. Yung mga dribbling exhibition niya, yung mga fadeaway, natambakan po tayo at of course, marami tayong pwedeng i-point out na dahilan kung ba't nangyari yan. Unang-una, nakita natin yung contribution kulang. Dalawang players na nga nag-double figures, ito si Brownlee, si Scottie Thompson. Si Junmar Fajardo naka 8 points, pati si Japet. Pero kulang talaga tayo doon sa ibang mga players na dapat ay naka-score. Ang isa pa natin kailangan i-point out dito si Scottie Thompson, naka 11 rebounds, ang ganda nun. Pero dapat yung rebounds na yon ay hindi na niya trabaho. Yun ay trabaho na ng mga big men natin. Kaya dapat sa susunod ay tumulong sila doon sa offensive rebounding. Ang isa pa natin naging problema yung depensa. Nakita natin yung paano inaatake yung pick and roll natin at kung gaano rin kahusay itong Jordan pagdating sa fast break at ito sa pag-kick out, ito sa mga 3-point shooter nila. Nakita naman natin yan. At yung isa pang naging problema dito, kulang tayo na naman sa outside shooting. Sayang, ito sila Marshall Lassiter. Siguro dapat sa susunod, ito si Marshall Lassiter, si Kevin Ala, si Arvin Tolentino, bigyan ng mas mahabang playing time. Dahil ang mga ito, yung mga tinatawag natin ng mga sniper natin sa labas na pwedeng gamitin talaga. So, ibig nito sabihin ngayon, natalo tayo sa Jordan, must win yung laban natin sa Qatar para maka-quarterfinals. Okay, kahit nakapirma na ng kontrata, itong si Kit Jimenez dito sa San Miguel Beer. Merong mga nag-speculate na baka ito ay dalhin muna doon sa 3-on-3 para doon talaga ma-assess yung kanyang performance. Hindi natin sinasabi na ganun ang gagawin ng San Miguel Beer dito kay Kit. Pero hindi natin maialis yung posibilidad na iyan ay mangyari. Kasi sa ngayon ang San Miguel Beer syempre, yung mga players nila, of course ito si Chris Ross nasa Gilas pa. So hindi pa natin matitiyak kung paano yung rotation na gagamitin ni Coach George Gallant. At walang sinabi doon sa kontrata na yung pinirmahang ito ay para doon sa PBA team o para doon sa 3-on-3. So abangan muna natin kung ano ang gagawin nitong SMB. Kung sakaling ito si Kit Jimenez ay dalhin muna doon sa 3-and-3, hindi naman makakasama yun sa kanya dahil actually mapopolish yung game niya doon, kumbaga mahahasa siya at syempre magkakaroon siya ng idea kung paano maglaro kontra doon sa ibang mga players. Dahil alam natin dyan sa PBA 3-on-3 marami dyan yung mga dating PBA players na naglalaro at yung mga prospects ng mga ibang teams ay dyan din ginagamit. So makikita natin dito kumbaga mag-i-improve lalo yung game ni Kit Jimenez kung siya ay dadali sa 3-on-3. Kung si Kit Jimenez naman ay dalhin diretso doon sa PBA lineup ng SMB, ibig niya sabihin, kumbinsido na itong si Coach George Gallant at yung iba pang nasa staff na ito ay PBA ready na talaga at ang ibig niya sabihin, ito siguro ay mabibigyan din ng playing time sa SMB. Dito ngayon natin makikita at masusubukan si George Gallant pagdating doon sa rotation ng mga players dahil syempre, kinakailangan to si Enciso, si Ross at itong si Kit Jimenez at Terence Romeo ay lahat magkaroon ng playing time dyan. So tignan natin paano balasahan ang gagawin. Ano nga ba ang latest update dito kay Jeron Teng? Sa ngayon kasi ito pa rin ay isang unrestricted free agent. At ayon dito sa mga nakikita natin, posible na pinag-aaralan pa ng kampo niya yung ino-offer daw nitong Barangay Ginebra at saka nitong TNT Tropang Giga. Ito si Jeron Teng, ang laro niya talaga ay small forward at nakikita natin mukhang po pwede naman siya kahit alin dyan sa dalawang nabanggit na koponan. Kung sakaling itong si Jeron Teng mapunta sa Ginebra, siya ay magiging isang small forward. At pwede nang for example ay i-trade na ng Ginebra itong si Aljon Mariano. Dito kasi si Jeron Teng pwede siya maging small forward nila, sa power forward itong si Malonzo. At sa center of course si Stan Hardinger at si Japet Aguilar. Kung sakasakaling mapunta sa Ginebra ito si Jeron Teng, makatutulong yan ito sa kanyang kumpiyansa at syempre
Iba ang magiging laro ni Geronte kapag under coach Tim Cone ka na dahil lalong mahahasa yung kanyang performance. Ngayon naman kung siya ay mapunta dito sa TNT, magiging okay din naman dahil magiging kumbagay palitan sila dyan ditong si RR Pugoy. So magiging okay yung laro ni Geronte dyan kung sakaling sa TNT rin siya mapunta. Ang maliwanag lang dito ay kung sino ang mas malaki offer. Siyempre kung sino mas maganda yung offer, yun dyan siyempre siya mapupunta dahil unrestricted free agent. Kumbaga, kung aling team ang pipiliin niya, ay doon siya. So sa ngayon, tignan natin kung anong gagawin itong kampo ni Geronte. Ang maliwanag lang dito, doon kay Maverick Ahanlisi, natalo ng Hinebra itong TNT. Na ang balita ay nag-offer din. So sa ngayon, tignan natin kung makakabawi ang TNT at si Geronte naman ang makukuha. Para sa akin dito, no, ito si Geronte, SMC or MVP lang ang pagpipilian yan. At malabong mapunta to sa rain or shine dahil alam naman natin na yung salary ang pinagtalunan sa Converge. Sa wakas, napapirma na rin nitong Converge Fiber Xers ito si Shawnee Winston. Ayon dito sa latest reports na lumabas ngayon mula sa Spin PH, 3-year contract daw ang ibibigay ng Fiber Xers para dito sa kanilang guard wingman na na-acquire doon sa nakaraang draft. Medyo humaba yung negosasyon nito si Shawnee Winston at itong Converge Fiber Xers. Meron nga maraming nagsasabi noon na baka mahirap to ka-negotiate ito si Winston. Pero kumbaga sabi nga nila ay all's well that ends well. Nabigyan na ng kontrata itong si Winston at ang ibig niya sabihin, siya ngayon ay isa ng Converge Fiber Xers. Guaranteed contract yan for 3 years. So kumbaga sa tingin ko huwag tayong magulat kung yung opensa nitong Converge Fiber Xers ay magre-revolve na dito kay Winston. Dahil wala na si Geronte, wala na rin si Maverick Ahanlisi. Yung top 2 scorers nila, wala na. So, ibig niya sabihin, ang option talaga nila ngayon, itong si Winston sa shooting guard wings at ito naman si Justin Arana sa sentro. Kahit na nawala si Ahanlisi, maganda yung mga naging pick-up players nila. So, ibig sabihin nito, mukhang magiging contender pa rin ng Converge. Pero syempre, nakadepende na rin yan sa magiging performance ni Coach Ayo. Shout out kay Aaron Manito, Carl Alarcos, kay Jaman Andes family, Roman at Red Steven Agustin, Admond de Guzman, Enrico at Presi Angsioco, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, John Mark Cantos, Donald Santiago, Jason Mendoza, kay Ireneo Salangsang, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Ronald Berbosidad, Dexter Domer, kay Dionisio Mercado, Brian Andres, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Enju, Joseph Pineda, at pinabati din natin si Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, at si Kagawad Katsakino Dukusin.